At sa pagpapatuloy ng kwento ni Judge kung paano siya inalis sa tungkulin. Siya yung letter writer ng kung paano mag-work ang Korte Suprema, hindi pinadaan ang reklamo sa akin to the Office of Court Administrator. Ang sabi niyo, kailangan mag-invento sila. Kaya nga hinahanap ko noon si Colonel Mangkaw. Kasi siya yung nag-report sa akin na itinawon nila. Kasi kailangan ko lang yung affidavit niya Mangkaw para papatunay na talagang grade lahat ng ng tungkol sa raffle. Tapos yung mga judges ay nagpipili ng mga kaso nila na kung ano yung pagdating sa kaperahan isang grupo doon. Pagdating ng trabaho na ako'y byuda at maliliit mga anak ko sa akin. At magagalit ko pag hindi ako nag-attend ng party. Hindi naman ako magiging mag-party. Sabi ko, susundin ko ba aking mga anak? Maliliit pa. 4 o'clock in the afternoon. Yun. Kaya sa akin nagalit din pati yan, Presidente. Isa akong Presidente, dalawa kong Presidente ang nagalit sa akin. Dahil tinanggal ko na mayor yung tao na doon siya kumukuha ng mga araw-araw nagmumolekta siya from 10 million up to 13 million. I'm sorry about that. Tinakot nila ako. Maliliit man ako, tumakbo ako sa Fort Bonifacio. Binago nila ang rules and regulations na hindi pwedeng tumira ang kasipali member na kung ikaw under threat of death. Yun ang aking nasulong. Maliliit ang mga anak ko, pinaglaban ko ang dapat paglaban. Ang penalty, out ako sa judiciary. Kasi hindi nila ako nabibili. Nagagalit sila ng ganun. Bakit daw ako ganun? Sabi ng mga judges. Bakit ka ganyan? Yun ang sabi ko. Kasi pinalaki ako ng aking mama at daddy. Sabi ko na may takot sa Diyos. Kasi hindi ako pwedeng matulog. Sabi ko na meron ako nagawang hindi matama sa Diyos. Ngayon, ang ikalawang issue dito, sumulat talaga ako kay Presidente. Ang tagal-tagal na yung sulat ko ito. Sa November 7, 2014. Na kailangan protektahan yung mga judges na wala kami kalaban-laban. Dahil kami, hindi tumupad. Hindi kami tumupad sa gusto. Hindi ko pinagbigyan ang kagustuhan ng isang presidente na parang diktador. Kung nagpusto itong bullet train, marami na daw kinuhang pera eh. Balitang-balita sa mga Chinese na contractors. At saka yung pamamaraan na bawat isang kaso, titignan ninyo kung ang kaso ay magpapile ang OGCC o Office of the Solicitor General. Tignan din ninyo pagdating sa trabaho, OSG. Pagdating sa mga pera, kaperahan, OGCC. Bakit ganun? Kaya nung naisip ni Frank Chavez na kailangan magkaroon ng merger, bakit kailangan na-separate yung doon? Yung sila, yung government corporation, hawak nila. Tapos pagdating sa OSG, piling-pili. At saka bakit anong kinalaman ng BCDA sa lahat ng mga kontrata, lahat ng mga project ng gobyerno? Yun. Pwede mo ba ang pagkakakalin niyo kung bakit ganoon? Aras kaming mga judges na ayaw namin sumunod sa kagustuhan nila. Yun, tinanggal ako. Out! Matigas daw ang ulo ko. Hindi daw nila ako kayang kontrolin. Yun ang kasalanan. Kung nagawa ni GMA sa isang judge na may pinag-aralan at titulado, may impluensya at may kaya ang pamilya ang ganong pangyayari, posible din kayang may katotohanan na ang sinasabi ng mga Koreanong nagtitreasure sa gilid ng Angat at Ipo Dam tungkol sa 25 years na agreement nila kay GMA. National security ang nakataya dito, lalo sa tubig na inumin ng taong bayan na karamihan ay walang pinag-aralan, walang impluensya sa lipunan at walang kakayahang magbayad sa ospital para sa kanilang mga karamdaman.
sa land of the public domain. Kasi may special laws siya. Nagpa-distribute ako ng copy, na batas, amendment ng Trial Lands Act. Kasi ito hindi covered to ng park at never na may decree. Gaya sa Ala State, may OCT number 543, the name the Republic of the Philippines. Magtataka ka bakit magkakaroon ng decree? Magkakaroon ng decree kasi ordinary application for land registration. Never. At saka bakit hindi prior land survey ang gagamitin? At bakit cadastral survey? Ang ginagawa nila, nagkakaroon ng amendment to the land classification kung paano pagkampam ng lupa. Tapos sinusunog nila ang mga register of deeds. Ang Quezon City na nasunog, yung pala, yung sa mga petitions for reconstitution, doon ang nag-umpisa ng kanilang pangdaya, pagnakaw, pagkangkang ng lupa. Yung mga petitions for reconstitution, kasi yung basihan ng kanilang mga petisyon ay hindi ayon sa mga enumerated na mga dokumento. Yung gaya na NWSS. Ang teritoryo lang na area ng teritoryo ay ang sa All Balara. Sa Diliman, Quezon City. Bakit biglang nawala ang 183 Makatipo, District 1, Caloocan City? Yan ang pattern ng lupa ko. Ginawang ang area ng may boundary doon, may Mungon. Wala doon sa Mungon ng Caloocan. Na dapat Caloocan City, bigla naging Quezon City na. Tapos nagulat ako, 4 na hektarya, nakapaligid na mayroong wall. Ang wall na yun, kay Tadeo Palma. Bakit ganon? Anong ginagawa ni Palma yan? Tapos siya, ang nakapirma sa mga orders for demolition. 1965, nakaupo pa yung tinalaga ng aking mama na maging siya, caretaker ng property. Nandun na ang mama ko ng 16.28 hectares doon sa caretaker. Ngayon, siya, para tignan yung buong kabuunan. Tapos nagulat ako, doon sa may 4 hectares na si Tadeo, Alma. Tapos, nandyan na rin yung Bautista na naglalagay-lagay siya ng mga doon. Sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, tapos TCT na tapos open and close parenthesis pero constituted yun. Doon ang umpisa ng pagkangkam kasi iniiba nila ang mga meets and bounds na kanilang Kaya kailangan sunugin nila ang ABI, ang Register of Deeds of Quezon City. Ilang beses na nilang sinunog. Kasi basta kung nag-interesado pala sila ng lupa, susunugin ang mga register of deeds. Ganun ang ginawa nila sa Bulacan. Yung kaso kung saan yung mabulitay, bakit nag-aaway sila, yung pwede nila makuha sa gobyerno ng compensation. Kaya ang daming mga tao doon na nagbabayad sila ng buwis. Aniya, na noon, ilang taon, meron isa doon na 43 years, yung ganoon. Meron din kay Narcin Santiago. Kaya nagtataka ako, bakit yung titulo ng provincial government sa Bulacan, na maliit lang yung area, biglang lumaki. Naganoon din ang sinunog nilang atin ng Baguio City. Yung isang developer doon, 6 hectares lang yung lupa, biglang naging 60 hectares. Kaya ang street-termer na dating mayor doon ng Baguio, lolo ko, si dating judge yun, Judge Yaranon. Braulio Yaranon. Na siya, dati siya executive judge ng RTC ng La Union. Ang sabi niya sa akin, maski fully paid yung tao doon sa mga nabibiling lupa dyan sa Baguio, hindi maibigay ang titulo. Bakit? Kasi, yun na, biglang nag-overlap na ilang mga subdivision within one area lang. Yun nga, dahil nasunog yung RD, yung 6 hectares, nilagyan ng dagdag na digit, naging 60 hectares. Sumakit ang
lolo ko doon. Isa pang kasalanan ng lolo ko, bakit siya na-suspended na as mayor ng Baguio City 3 months before the election. Ino-post niya yung collection ng first gentleman. Comprasyon pala ng first gentleman yun. Yung pinaglalaban na collection piece na, parking piece ba? Na yun. Matigas din daw yung ulo ko. Nalaman ng lolo ko yun. Pinagyabang nga doon sa zona niya. May natinanggal din siyang mayor, yung nga, Baguio City. Tapos bida pa si Dumogan. Tumayo si Dumogan. Di ba kung nakikinig kayo sa zona niya, yun minensyon niya, pagkatanggal sa akin, pinagyabang. Tapos yung pagka-suspending ng lolo ko, tapos sa election. Dahil doon, yun ang mga kasalanan sa amin ng lolo. Brady This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Ngayon, itong lupa ko naman, naka-interest sila. Talaga naman, solo lang baga ako. I have to protect my children from looking at kung hindi ko siya protektahan, hindi ko sinabi sa kanila na ang life namin ay in danger kami. So I have to go to my uncle. Yun, sa Fort Bonifacio. Masyado nila akong inipit na inipit. Yun, kaya nga sabi ko, documented yung kay Dani Plenesa. Dani Plenesa. Talaga nga naman, paano ang laging puntigan nila mga prior lang? Kaya nga yung nag-desisyon ng Supreme Court, yung last yung tungkol doon sa kay Manoto, kay Barque, at saka yung kay Manahan. President State, iba ang pagka-interpretahan nila. Pero tama rin na sabihin mo, bakit? Sabi niya, nirelease kasi daw na A&D. Prior land. Na ang prior land, magiging A&D, alienable, disposable. Kaya sabi ko, wow, bakit ganun? Yung kapal-kapal na decision, sabi ko, hindi ba nila alam ito? Yung batas? Ito ang yung mga prior land. Ang dami nilang nilolokong tao. Tapos yung mga judges, hindi alam ang batas. Nakakaawa naman. Nakapag-aral sila na matagal sila nag-practice. Hindi nila alam na ito ang dapat na gagawin. Talaga naman, walang decree na i-issue dapat sa mga prior land kasi ito hindi ina-applyan for land registration. Ibang-iba ito from the judicial confirmation of title, from the patent law. Iba dito kasi land of the public domain. Tapos ito, yung tao pinagbasihan ng NWSS ay hindi sila actual occupant of the place. Paano sila magkakaroon ng lupa na hindi sila occupant doon? Kaya nga, gusto nilang alasin yung aking, mag-anak namin na political leader ng aking ama. Kaya, ito'y laban against land grabbers. Ito'y, ako naman, natignan ng bakit ako ginawaan na masama ni JA. Samantalang, ang sabi ng God sa Exodus chapter 22, verses 22 to 24, if you afflict a widow and a fatherless, ang sabi niya, siya mismo, yung sword against that and the person who afflicted the widow. Sa totoo lang, I never wish anything bad against her, but I know that God's hand is in my plea to all of you. Thank you. Thank you, Judge. At kita mo naman, kinakarma na yung Alex. At despite na well-connected siya sa gobyerno ng Illinois, ay wala siyang magawa. Helpless. Swerte nga siya at yung asawa niyang kawatan ay hindi pa nakakasama sa kulungan. Okay? Ang terorista at pirata ay wala sa bundok at karagatan. Samantalang, ang gold mine ay wala rin sa kabundukan. Sila ay nandoon
sa Bureau of Land, Land Registration Authority, Register of Deeds, at iba pang tanggapan kaugnay sa pagpapatitulo ng lupa sa buong Pilipinas. Sila ay pasimuno sa pagsasagawa ng mga peking titulo ng lupa. Nabase sa aking research, ang paghihirap ng bansa at kawalan lupa ng nakararaming mamamayan ay sanhi ng pagsasabotahe ng ekonomiya sa pamamagitan ng land grabbing sa lupang gobyerno o lupang publiko na kagagawaan ng mga naunang politiko sa pakikipagsabulatan ng opisyalis ng Bureau of Land, Land Registration Office, Assessors, at pagsasagawa ng mga peking titulo sa buong Pilipinas. Na noong 1904 ay siyang simula ng iplano ang pagsasabotahe ng nabanggit sa taas. At dito ay tinatag ang veteran real estate broker dito sa lungsod ng Quezon at sa bandang huli, ito ay naging Magdalene Estate. Ang kalakhan ng parte ng Cubao ay sakop ng military reservation at dinivelop ng gobyerno at pinangalan ng Quezon City Subdivision. At ito ay pinasorbe ng gobyerno upang magkaroon ng individual na lot number at block number laan para sa taong bayan na kaposisyon sa lupang publiko dito sa Cubao area. Ang survey number PCS 817 at PCS 3041 ay para sa Barangay Rodriguez at Barangay Socorro dito sa Cubao, Quezon City. Sa halip na turuan ng kinaukulan ng taong bayan sa pag-apply para sila ay magkaroon ng titulo ang bawat nakatira sa kanilang kinatitirikan ng bahay. Ang ginawa ng tiwaling opisyalis ng Bureau of Land ay pinadala ang lahat ng mga technical description sa Land Registry Office at pinidro sa Territorial LRC Record number 970. At matatagpuan ngayon sa LRC Board, nasa Blue Book. Ang bagay na ito ay naisitali ko sa akin sinumpa sa Rizal sa August 13, 1998, annexing. Noong kapanahon na ni Benjamin Reyes at Nestor Peña, Register of Quezon City, ay paulit-ulit na nasunog ang Quezon City Register at maaaring sinadya sa gawa ng organized syndicate na nagmamanipula ng mga peking titulo. Noong nakaraang Biyernes dito sa Balitaan, ang private property na pag-aari ng dating RTC Judge, Victoria Villar Cornelius, na may titulo at hango sa City, 540 Tales Street, na sakop ng Caloocan ay pinatungan ng peking titulo sa pangalan ng MWSS na ginawa ng Register of Quezon City sa pagkikipagsabutan ng Quezon City Administrator Tadio Palma, Hinaro Palma at Hinaro Bautista. At ito ay ginagamit upang pwersahin na gawin o ilang grab ang property ni former Judge Cornelius. Ang style o pamamaraan na ginawa kay Judge ay ginawa na rin sa akin sa Cubao. Noong Nobyembre 4, 2014, ay sumulat ako sa DNR Ramon Pahe kaugnay sa volume ng mga peking technical description PCS 817 at PCS 3041 na smuggle technical na smuggle mula sa Bureau of Land patungo sa LRA na sa Blue Book LRC 917 na siya ang pinagbabasihan upang magsagawa ng peking titulo pabor sa kanilang kasabuat na realtor at individual lot buyers. Ang nabanggit na sulat ay pinadala sa OIC Director ng Land Management Bureau, Manila Pizza, November 24, 2014. Ngunit paano mag-iimbestiga ang Land Management Bureau? Ngayon, napapaloob sa aking sulat na ang mga may kagagawaan dito ay isa na ang Land Management Bureau, dating Bureau na. Ngayon, napapanahon na ang mga sindikato na kibibilangan ng ilang tiwaling opisyal sa Bureau of Land Register City Engineer Office, Urban 4, Anti-Squatting Monitoring Team, Banking Institute at Tiwaling Home. Samantala, nalathala noong March 25, 1998, Ramos Behind Alabang Dilto, na kasalukuyan ibinibinta ng Pelinvest ang mga peking titulo na pawang blanco sa mga lot buyers at investor na kailang biktima. Ngunit ang lupang nasa Alabang
pagmamayari ng Yumaong Rupino Esteban Hilaco. Ayon sa certification ng Chief Records ng LMB Records Division na ang lot number 392 ng Prior Muntinlupa Rizal ay naalupit sa pangalan ni Rupino Esteban Hilaco. Anis B. Ramos B. ay bangto ang certification at kasama na rito ang aking napinagat. Ang modus operandi nito ay pinaimbestigahan ko sa Malacanang, pati sa Senate President Franklin. Ngunit parang walang aksyon pati sa NBI. Kaya sa kasalukuyan ay pinaimbestigahan ko rin sa Police Directorate for Investigation and Detective Management Camp, Paranaque, Quezon City, laban sa Register of Makati City at Muntinlupa, Land Registry Authority, DNR, Land Management Bureau at pati na ang dating Pangulong Fidel Ramos at ang kanilang kasabuhat na mastermind, Philinvest at iba pa. Ang nabanggit na sulat sa July 27, 2010, address sa Pangulong Aquino, through Honorable Magtanggol Gatdula, Director National Bureau of Investigation, Pesa 27, Anis Pesa 27, address kay Honorable Franklin Dino, Senate President. Ngayon ay napapanahon na upang ang langgabing sa pagkikipagsabutan ng mga tiwaling opisyalis ay napapanahon na upang maibalik ang yaman ng bansa at ang may mga hawak ng titulong peke ay dapat malagay sa tamang kalagyan. Alang-alang sa hustisya. Maraming salamat po. This portion is brought to you Elmos by Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmos Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Ito na ang pinaka-finale natin, si Daniel Fronesa, dahil itong expert eh. At alam nyo, sa totoo lang, kung hindi ko nakilala to, ako ay galit na galit sa mga land grabber eh. Kasi ang nanay ko ay natinggoy nung Esteban dito eh. Kaya nung sinabing Esteban na naman, kinabahan ako eh. Natinggoy kami. Nagtatalim na kami doon sa weekend, pumupunta kami dyan sa Quezon City sa may Batasan, na nalagyan na namin ng buhon yung aming property. Pagkatapos hindi pala sa amin. Yan ang kalokohan nito mga walang ino. Kami papasalamat kasamang Eric at tayo ay naimbitahan ho muli rito upang magsalaysay ng mga katotohanan ng ating sinaliksik sa mahabang panahon. Alam niyo po ay meron din ho tayong radio program ka Eric. Ito ay tuwing araw ng linggo na kung saan ho naging number 1 yung ating programa sa DCWB. Yan ay alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, na kung saan ho napakarami hong mga taong pumupunta. Parating apaw ho ang studio tuwing araw ng linggo kasi ho ang problema puro sa palupa. Dahil tayo lang ho talaga nagdi-discuss ng medyo sinasabi nilang maliwanag daw base sa ating mga listeners regarding may mga ebidensya. At kaya nga ho si Karaul, hindi na ho tayo binitawan as resource person dahil na nag-guest siya ng ibang mga ng ibang mga claimant ng mga lalaking kalupaan katulad ng mga Elstan Rodriguez, Taliano, Leo Campo, San Pedro Esteban at mga iba pa mga malalaking claimant ng mga lupa. Kaya noon ay ayaw na akong i-guest ni Carol Bertudazo dahil baka raw siya matanggalan ng programa kasi yung mga naigigest niya nung una ay pawang style sindikato raw, walang mga backup na documents. Buti na si Kawali na kasama natin na namatay na noong nakaraang taon ay napilit si Raul. Sabi niya kay Karaul, baka paano natin makikita ang totoo kung tayo ay hihinto? Sayang. Subukan mo ito si Kadani. After a month, ayan ay in-schedule ako ni Karaul sa DCWB. Nagsalita ako, pinagawa ko ni Karaul ng question and answer para maging maganda ang aming talakayan sa ere. Biro niyo si Karaul, talagang inipit ako bakit ho? Hindi ho kumuha ng ng tanong doon sa aking ginawa. Siyempre, sasabihin ni Karaul, alam na ang sagot nito eh. Iniba ni Karaul ang lahat ng mga set ng questions, iniba.
Pero dahil ho, siyempre tayo ay well-versed doon sa ating pinaglalaban, nasagot ho natin ng napakaganda, base sa dokumento, lahat ng katanungan ni Karaul. Kaya after ng programa, sabi ni Karaul sa akin, Kadani, sa lahat ng interview ko, kakaiba ka. Pwede ka bang mag-guest ulit sa susunod na linggo? Pwede, sabi ko gano'n. Nung sumunod na linggo ulit, itinuloy namin ang aming discussion. Dahil naputol, dahil yung isang oras, maiksi lang pala lalo na pag nag-uumpisa ka. Ang sabi ni Karaul, Kadani, bitin. Pwede ka ulit sa susunod na linggo. Pwede ulit. Abay, mahigit ako tayong 3 taon. Noong August, 3 taon na tayo. At naging number 1 ho ang ating programa. Worldwide ho tayo napapakinggan. Kaya ako yung nagpapasalamat ho sa ibinigay sa atin ni kasamang Raul Bertudaso na as resource person dito ho sa kanilang programa sa DCWB. Alam niyo ho talagang pag hindi ho natin naugat ang history ng palupa sa Pilipinas, ang mga justice na ho sa Supreme Court, ligaw din sila. Kasi bakit ho? Hindi ho nila naalaman, hindi ho nila napag-aralan. Marami na ho tayo nakakausap na attorney. Pag i-discuss ko sa kanila, itong history ng palupa, base dito sa itong 3 pamphlet na ito, hindi ko na ginagamit yung libro natin. Ito, mga anak lang. Ito, ang sinasabi ho sa akin, iisa ho ang tema. Alam mo, Kadani, hindi namin napag-aralan sa law school yan. Sabi niya ganyan. Ang sa amin, 2 units lang Pero yung history ng palupa, never na i-discuss ng professor namin. Kaya kami, ngayon lang namin narinig sa iya. Kita niyo ang huling attorney na nakausap pa niya si Atty. Cabatan, graduate in 1969 sa University of the Philippines. Kaya nung kami maghiwalay dito ho, malapit sa GMA 7, yung pansitan ho dyan, Dani, sabi niya sa akin, nung pagtingin ko, I salute you. Pero niyo ako nangingilabot isang attorney, UP graduate ho, sasaluduhan ka. Kasi bakit nakita niya, ang ating mga ginawang research ay lahat ay well documented. At tatandaan po natin, yung May 8 na sulat natin kay ay Presidente Aquino, ito copy publish ang Supreme Court, DOJ, DLIG, Ombudsman, HUDCC, NHA, LRA, hindi nila mai-refute ito. Ang katunayan itong unang-unang ginawa nating the Regalian Doctrine. Ano yung sabihin ng Regalian Doctrine? That all public domain belongs to the hindi tayo kalaban ng gobyerno. Kaya dito sa ating mga sulat, sa ating mga leaders ang sabi natin, tayo ay tutulong sa gobyerno. Katunayan yung sulat natin kay President Aquino na nandito rin yung utang ng gobyerno sa local owner, ang sinabi namin, yung kalahati niyan gamitin natin sa infrastructure program. Pero hanggang ngayon, walang response. Napakalaki niyan, 15 billion yan. Kasi ang utang nila, accruing 7% interest per annum. Ayun yung kalupaan na ginamit ni Presidente Marcos doon sa kanyang land reform program noong ito ay patupad niya, magkaroon tayo ng Green Revolution. Nung tayo ay makapag-export ng palay. Ayun yung tinatawag natin Masagana 99. Hindi alam ng mga Pilipino na ang ginamit palang kalupaan dyan, kalupaan ng local owner. At ayan binayaran through expropriation proceeding. Land bank bond certificate ang binayad dyan, hindi cash. Kaya nagkautang ang gobyerno. Pero yan, sinabi natin, yung kalahati niyan, kasi as of 2009, 34 billion na yan. Pero ngayon, sabi ko nga, dahil nakakaawa, dahil sunod-sunod ang baha, kawawa ang mga Pilipino, dahil sa ilang mga tao na kumalbo sa ating kabundukan, giniba ang kabundukan, dahil ay minina, ang naperwisyo, medyo Pilipino. Nasaan yung mga taong yan na kumambal ng mga malalaking pera, tapos ipaako sa gobyerno. Kaya sabi ko, gamitin natin yung 15 billion na utang ng gobyerno para sa infrastructure program. Ngayon dito sa Regalian Doctrine, that all public domain belongs to the state, ang sabi nila, ang state ay gobyerno, mali ho yun. Kailanman, kung babasahin natin ang constitution natin, hindi kailanman naging meaning ang state ay gobyerno. Ang state ay siya ang ating bansa. Kung merong mali sa sinasabi ni Dani, dapat patagalan na kulong si Dani. Dahil ito, araw-araw, halos binabanggit niya sa iba-ibang mga fora at weekly radio program ni Raul Bertudaso. Kaya din makikita na talagang maraming kalokohan na hindi na-address ng tama dahil doon sa mga iilan na taong gobyerno na nandyan at namumuno sa ating bansa. Yun lang ang dapat nating gawin. We have to be specific every time. Dahil hindi natin kalaban ng kabuuan ng gobyerno, kundi ang iilan ng mga tarantado sa gobyerno. At yan ang part 2 of 3 ng Balitaan sa Rembrandt, January 16, 2015.